Siya ang mukhang nasa 500 piso. Kung kanino ipinangalan ng ating mga international airport. Sino ba si Ninoy Aquino sa pagkakakilala kong henerasyon? Ikaw kilala mo si Ninay? August 21, 1983. Petsang markado na sa ating kasaysayan ang pagpaslang sa tarmac sa airport kay Ninoy Aquino. Isang tama lang ng bala sa kanyang ulo ang tuluyang kumitil sa kanyang buhay at tuluyan ding nagpabago sa kasaysayan ng ating bayan. Ako si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. This is Jessica Soho reporting. Balikan natin ang paghahatid ko ng serbisyong totoo bilang isang journalist. Bingi ata ako, Mama. March 1989 nang una naming tangkaing marating ang Isla ng Pag-asa. Gaya po ng inyo nakikita, tayo ay nakasakay ngayon sa isa sa mga tangke. Paano kaya sila magpapasko dito, no? This is Hickam Air Force Base here in Hawaii. Ito rin tiyak ang gustong paniwalaan ng marami sa atin. To see is to believe. Samahan niyo po kami sa isang natatanging paglalakbay. Para sa mga nakalimot na, araw ng kamatayan ngayon ni Ninoy Aquino. Nakakalungkot nga lang na marami sa mga kabataan ngayon ni hindi siya kilala at kung ano ang kadakilaang ginawa niya para sa bayan. Siya ang mukhang nasa 500 piso kung kanino ipinangalan ng ating mga international airports. Sa kanya ang mga monumentong nasa ating mga lagusan na tuwing August 21 ay inaalayan ng bulaklak. Mr. Marcos, study the lessons of history before it is too late. It would be a tragic thing for a man to miss the right turn of the fork and end up as a great tragedy. Si Ninoy Aquino, dating senador, ipinakulong ni Marcos na exile sa Amerika. 19 na taon nang nakalilipas, siya'y umuwi, subalit nabaril sa tarmac. His death shocked the world and it marked a turning point. Nabago ang ating kasaysayan. Nagalit ang bayan, napatalsik ang mga Marcos. I, Corazon Cojuangco Aquino, Ang byuta ni Ninoy, si Cory Aquino, naging pangulo at simbolo ng pagbabalik ng demokrasya. Mula noon, nanumbalik ang kapangyarihan at mga karapatan ng bayan. Nakakalungkot nga lang na ang pagkamatay ni Ninoy hanggang ngayon walang katarungan, nananatiling misteryo. 19 na taon na nga ang nakalilipas. Sino ba si Ninoy Aquino sa pagkakakilala kong henerasyon? Ikaw kilala mo si Ninay? Hindi? Hindi. Hindi mo siya kilala? Bakit hindi mo siya kilala? Kasi bago lang kami dito. Ano po, yung binaril po sa Naya. Si Ninoy yung nagsabi na Filipinos are worth dying for. Siya yung former president na makamasa. Nag-wish siya ng buhay. Speaker. Si Ninoy. Tatay ni Chris Aquino. Tatay ni Chris Aquino. Tatay ni Chris Aquino. Ano pa man, si Ninoy ay naaalala pa rin ng bayan, bagamat sa mumunting paraan ng ilang kaibigan at syempre ng kanyang pamilya. Lahat ng kanyang ginawa noon, yung pagmamalasakit niya rito sa Tagaytay ay hindi makalimutan. Para sa akin, nakita ko, naranasan ko at nagsilbing inspirasyon sa aking personal. The blood of an innocent spilled for a country awakens countries. And that is what we should remember. This is a revival of the spirit and the ideals of Ninoy Aquino. As usual, we are here not only to pray for him, but to pray for the Filipino people. Sa araw ding ito, isa pang trahedya ang ginugunita, ang pagbomba sa Plaza Miranda. Alaalang para sa mga nasaktan ay mainam ibaon sa limot. Pero alang-alang sa bayan,
ay kailangang alalahanin muli. The Filipino is worth dying for, ayon kay Ninoy. 19 na taon nang nakalilipas. Wala man gaanong nagbago, mahirap pa rin ang Pilipinas. Pero maski pa paano, sa Plaza Miranda ngayon, may kalayaang magpahayag ng saloobin. Itinaya ang buhay niya. Sinabihan sa kanya, huwag kang uuwi at mamamatay ka, sabi. Pero matapang siya, katulad ko.